Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon mga kaibigan, isang mainit na pagbati, paggalang at pagmamahal sa inyong lahat mula sa panibagong araw. Ngayon, magiging kakaiba ang ating video. May dalawang bisita mula Istanbul, isa kong kapangalan. Kuya Typhoon, welcome! Salamat, kapatid! Anong ginagawa mo kuya? Assalamualaikum! Kumusta sa lahat? Kuya Yasin, maligayang pagdating. Salamat, kapatid. Kumusta kuya? Ang bugyo rin. Ang ganda talaga, kapatid. Dumating na kayo. Katulad ba ito na napapanood dyan sa mga video? Hindi. Paano naman kapag malapitan? Mas maganda kapag malapitan. Hindi ba? Siyempre, kapatid, sobrang ganda ng lahat. Kumusta ang mga anak? Si Bonjuk! Si Bonjuk, alam mo na. Si Bonjuk ba ang paborito mo? Si Bonchok, ibig ko sabihin parang aso. O, tingnan mo, lahat ng mga anak ko ay punong-puno ng pagmamahal. Naiintindihan mo ba? Lahat sila ay parang bata dahil sa sobrang pagmamahal at atensyon. Sabi ko sa'yo, bago pa ang video, lahat sila nakatingin sa mata mo. Lahat sila ay nakatingin. At dahil mahal ko silang lahat, kaya sila nakatingin. Pagmamahal yun, sinasabi lang, mahalin mo ako. Anong nangyayari dyan? Carlos, huminahon ka anak. Napapansin ko, lagi kang ganito magsimula ng video at sinasabi mo rin ito sa iba pang videos mo. Sabi ko nga, wala naman nangyayari bago mag-video. Pero pag nagsimula na, tingnan mo, pati ngayon na andito na kayo kuya, bisita kayo. Di ba? Anong sabi ko? Nakita kayo ng mga aso, naging malikot sila, tama ba? Lahat sila naging malikot. Wala kang maririnig na ingay. Kaninang alas 8 ng umaga, nasa bukid ako. Pero pag nakita nila kayo, parang mga bata na nagiging malikot ang mga aso. Halika, tingnan mo muna si Napistik. Halika, may ginawa rin silang maganda para sa atin. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, maghahanda tayo ng espesyal na salusalo para sa mga anak ko. Pero panurin mo muna, tingnan mo ang mga anak ni Fistik. Halika, kumusta ang mga baby ko? Pakawalan ko ba sila sandali? Halayin mo, halayin mo. Tingnan mo ang gaganda nila. May dinala rin kayong kalapati, kuya. Nagdala kami ng 4 na kalapati. 4 na kalapati. Mamaya mag-unboxing tayo ng mga kalapati. May isa pang magandang sorpresa, kuya. Meron pa ba? Oo, meron pa ba? Nagdala ako ng tasbih. Salamat, kuya. Mamaya makikita natin lahat yon. Ngayon, puro sorpresa ang inihanda nila. Halika nga, Fustik. Salamat, kuya. Halika, 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 halika. Nasaan ang mga baby ko? Tingnan natin. Nasaan ang mga mahal ko? Himasin mo sila. Himasin mo. Tingnan mo. Sila ang mga mascot ko. Sila ang mga baby ko. Fustik, Pilyong, Fustik. Anong nangyari? Uy, sino ang dumating anak? Kuya, ang dami nilang humingi nito sa akin. Matitiis mo bang ipamigay ang mga to? Di ba? Ang mga magaganda sa bukid. Ibibigay ba ang mga ito? Sila ang mga mascot ko. Gusto ko sana ipamigay silang lahat pero Wala kuya, grabe. Gusto ko namang ibigay pero paano ko magagawa ngayon? Mga anak ko na ito, di ba Pastik? Halika, takbo kayo, mag-enjoy muna dyan. Alis muna kami ha mga baby. Pinalayan na namin sila. Sana hindi nila aburin ng mga kalapate. may mga kalapati sa loob. Hindi, iba ang tinutukoy ko. Tingnan mo yan, kunan mo lahat. Mga baby ko! Paano ko sila ibibigay o iwan na yon? Mascot ko na sila rito. Magaling, sige, takbo at maglaro. Tingnan ko. Sino paborito mong alak dito sa bukid, kuya? Carlos. Ikaw, kuya. Carlos. Teka lang, Zeyna. Hindi. Mahal namin silang lahat pero iba talaga si Carlos. Tara, punta tayo sa mga anak ko. Bukod pa rito, kumuha si Kuya Yasin ng espesyal na collar para kay Carlos. Wow, kuya, ang dami niyong regalo. Grabe. Nung kumuha si Kuya Yasin ng kwelyo, sabi ko baka puro Fenerbahce at Galatasaray lang. Kaya nagdala rin ako ng asul. 3 collar ang iniregalo ko sa inyo, mga anak. Salamat, kuya. Pero sana, huwag ka nang kumuha ng Galatasaray ngayon. Si Gokan, hindi rin Galatasaray. At ako, hindi rin mahilig sa mga team. Halika, tignan mo si Carlos. Halika, Carlos. Ipasyal ko ba sila para sa inyo ngayon, kuya? Siyempre, paano ba natin ito ipapasyal? Mapapasyal mo ba si Carlos? May lalaking pwedeng magpasyal kay Carlos. At nandito rin siya. Mapapasyal mo ba siya, kuya? Siyempre, eto sa hawakan. Si Carlos? Papasyal ko siya, hahawakan ko siya. Sigurado ka ba? Sa totoo lang, kaya ko siya hawakan. Ibig ko sabihin, parang ganun ulit, pero mas malaki ba talaga sa personal kaysa sa video? Mas malaki sa totoong buhay, sinasabi nating malaki sa video, pero dito mas malaki pa. Sige, kuya, sino magpapasyal? Sa totoo lang, hindi ko alam, pero Pwede naman siya ipasyal, pero baka makawala siya o may mangyari pa at baka mag-away pa sila ni Dede. Ngayon, kailangan muna nating ikulong si Dede. Sa ngayon, huwag muna nating guluhin ang mga anak. Kapag nawala mo siya ngayon, naku anak, binanggit niya si Asil, tingnan mo, kumalma ka, parang halimaw siya. Di ba? Pag nakita ang camera, away agad. Bakit anak? Anong nangyayari? Magpakalma ka muna, Asil. Carlos, anong nangyari, Carlos? Carlos, halika at yakapin kita, anak.
Italianong kabayo, grabe ang anak ko, grabe ang leon ko. Si Zayna agad nainggit sa kanila. O Zayna, tinan mo rin si Hector, si tatay. Si Alex, sabi niya, gaano ka wild ang asong to kuya, hindi ba siya baliw? Pinatay at pinababaliw niya yung tao. Nakita ko mismo, inatake niya ang tagapag-alaga niya kanina, yung nagbibigay sa kanya ng pagkain at tubig. Ano ba sinasabi mo kuya? Wala ako sa bukid doon, baka si Gokan ang kinakagat niya, di ba? Kuya Yasin, ikaw ang nagsabi ng ganito. Si Kuya Yasin ang nagsabi. Yung pangangatawan niya, tindig, mga kilos niya. Seryoso, parang Belgian Malinois, hindi talaga siya mapakali. Hindi dapat ikumpara ang Belgian Malinois sa Rottweiler dahil magkaiba sila. Iba talaga ang Rottweiler, mga kaibigan. Nagpatattoo pa nga ako ng mga lahi ito sa braso ko. Si Alex, kahit babae, kitang-kita sa mukha at itsura niya ang lahi niya. Maganda pa rin siya bagay sa kanyang maskara. Kuya, mapalagay ka ng tattoo ng Cane Corso. Oh, darating din siya sa nalang kulam, di ba Hector tatay? Mampatato kaya ako ng mukha ni Hector, anak. Oo, guwapo akong anak. Unti-unti lahat ng aso sa mundo. Sa video, mukhang maliit si Hector kapag katabi niya yung isa, pero malaki rin talaga siya. Malaki talaga si Hector, may kaunting pagkakaiba lang sila. Napakaliit lang ng pagkakaiba. Ngayon, adulto na ang pangangatawan ni Hector. Si Carlos naman, matangkad at malaki rin, pero bata pa ang katawan niya. Halika Carlos, pag tumanda siya, magiging adulto rin ang katawan niya. Bata pa siya ngayon, pero pag 3 taon na siya, magiging halimaw to. Paano ito binubuo? Dahan-dahan lang anak. Zayna, nagsiselos ka talaga sa akin, ano? Oo, mahal ko. Nagsiselos siya sa iba kasi gusto ko siya. Halika na, tara mga kaibigan. Dahan-dahan tayong pumunta sa kotse. Ang ingay ng mga bata, nakakasakit sa ulo. Ngayon, buti na lang magandang panahon. Sa totoo lang, si Lolo ay palihim na tumakas. Kunan mo si Lolo. Pinapanood niya tayo mula sa likod. Lolo, dati meron tayong si Carlos. Si Carlos na kayang sumakal ng oso. Sa bakuran, wala siyang pinalampas na asong hindi niya nilapitan. Pero ngayon, nalampasan na siya ni Lolo. Konti na lang, kanina lang may nilapitan na naman siya. Kung sinong anak ang nilapitan niya. Hoy, huwag niyo kabulin ng mga pato. Sandali, mga bata. Kumahulaan ninyo kung sinong anak ang nilapitan ni Dede. May premyo ako, isulat ninyo sa mga komento. Tingnan natin kung sino ang makakahula. Sa susunod na video ko sasabihin ang sagot. Hindi ko akalaing may makakaalam. Ayun, nagloko na naman si Dede mga kaibigan. Pistik, bantayan mo ang mga anak mo. Kuya, kasali ba ako dyan? Paano yun? Gantim pala. Maliban sa'yo, alam mo na naman. Maliban sa'yo, pati na rin kayo, nangyari yon sa harap natin. Kahit saan kami tumingin, may ginagawa si Dede kaya nahulaan namin. Hindi mo alam ang susunod na gagawin ni Dede? Kaibigan, kuya, ito! Parang may kaaway at tinatakbuhan siya. Kanina umaga, si Sky, ulit ang inatake niya, tinira, tapos tumakbo. Si Raulo talaga. O, tingnan mo, dadaan kayo dyan sa bahay na yan, huwag maingay. Nandyan si Marla. Kapag nakita kayo ni Marla, baka isipin niyang banta kayo. Sa video na to, sana naman hindi masabi na kinagat ang mga bisita natin. Huwag natin gawin ganung klase ng video. Sana maganda ang kalabasan ng video na to. Teka lang, magwawala ba yan? O kuya, ako na magbibigay ng utos. Kuya, dumaan kayo ng mabilis. Nakahiga si Marla. Tara. Kayo na magbukas ng pinto. Kayo na mauna lumabas. Ngayon, si Tyson Papa ay matapang sa tao. Walang galang sa bisita at umatake pa. Baliw talaga. Nawala kahapon ang hiniram namin Hilti. Pero buti na lang nagdala si Kuya ng isa pa mula Istanbul. Sabi niya, kapatid ko kayo. Gawin na natin lahat ng welding ngayon. Tapusin na lahat ng kaya. May bisita tayo. Hindi naman tama na siyang magtrabaho, di ba Kuya? Tama. Oo, tama yan. Siya yung nagsabing pangit ang farm mo. Pero siya rin magtatrabaho dito ng 15 araw. Tama, oo. Biro lang. Kailangan natin magpintura, di ba? Nandito ako para tumulong. Buksan natin Kuya, anong nakuha natin ngayon? Talagang ngayong araw para sa mga anak. Kuya, parang tinipon mo na lahat ng tindahan. Tingnan mo to. Talagang tinipon mo na lahat ng tindahan, Kuya. Salamat at pagpalain ka. Salamat talaga. Ano ang mga to? Ayan, may mga nakabalot na hita, may mga manok, may karne rin doon. Ang iba nasa supot at sarado. Ang iba naman, buto at balat lang. Teka, dito na lang natin mag-unboxing tayo rito at tingnan. Grabe Kuya, ang dami mong binili ah. Oh, pati hita, kumuha ka rin. Ang swerte mo naman, Kuya Typhoon. Makakakain ka rin ng hita, no? Ang handaan nyo ni Gokan. Ang handaan nyo ni Gokan, mga kaibigan. Ano meron dito? Ha? Lahat ng to ay hita.
Tama, hita at lahat ay hita. Salamat kuya. Ngayon bibigyan natin ng masarap na handa ng mga alaga. Mga kaibigan, ano to? Ito ba yung binili kong butterfly cut? Oo, butterfly cut din to. Lumabas na ang pagkain ni Gokhan parang yun. Sabi mo, collagen, Typhoon, kaya nagdala ako ng 3-4 na klase. Salamat kuya. Para sa mga anak, collagen bomb ito. Sandali, ganito muna. Ilagay mo na lang dito kuya. Yung mga yan, mamaya na natin ayusin. Hindi pa ibibigay ngayon. Sa totoo lang kuya, yung supot na yon, yung mga nakapaketing yun kuya, ibigay mo yon ng hiwalay. Kuya, ilagay natin sa gilid ang mga yon. O nga kuya, ano nga ulit ang sinabi mong meron sa tabi nila? Kuya, halos pang 2 araw na pagkain ito. Sinong dumarating? Si Suslo ba? Suslo, sino dumating? Kinain na ni Suslo ang pide, ngayon naman dumating siya para kainin ng karne. Di ba Suslo? Si Suslo kanina lang ay naglalakad na may pide sa bibig niya. Typhoon, kailangan mo pa ba to? Itatapon na ba namin? Magandang plastic bag to, parang trash bag. Magagamit natin yan sa kung ano man. Hugasan mo lang, pwede mo paggamitin. O, tama. Salamat kuya sa mga tali at pagkain na pang 2 o pang 3 araw pa. Grabe, pagpalain ka talaga. Mag-aanak lolo, halika kuya, ilagay natin to. Sige, pakainin natin sila ng paunti-unti. Ayan. Ito anak, ito anak, ito anak, ito anak. Minsan nadudumihan si Typhoon, kapatid ko, pag may ginagawa ang mga bata. Nakalimutan naming sabihin, binilhan kita ng disposable overalls. Salamat kuya, maraming salamat. Suotin mo yan kapag maganda ang panahon. Hindi tayo mapuputikan ha. Labhan mo, tapos isuot ulit. Mga 4 siguro yan. Ginagamit din ni Gokhan. Kuya, kasya ba kay Gyokan ang overall? Ibig ko sabihin, normal lang naman kasi sa kahit sino. Kuya, kunan mo nga si Gyokan, sandali. Kunin mo ang camera. Kunan mo si Gyokan para makita siya. Para makita siya. Kung kasya kay Gokhan, ibig sabihin, kasya na rin sa lahat ng tao sa Turkey. Oo, kuya, pwede. Kapag ako ang tumapak sa timbangan, tama ang ipinapakitang timbang ko. Pero kapag siya ang tumapak, 255 kilo ang lumalabas. Pare, maskulado ako. Gets mo? Maskulado ako. Kuya, salamat. Maraming salamat. Salamat sa mga ito. Mga anak, may masarap tayong handaan na yon. Ano mo ito? Oh, leash. Itabi mo yan, kuya. Kay Carlos yan, kuya. Oo, para kay Carlos yan. Kuya, pakihawak ito. Kaya bal ito si Gokhan? Kakayanin, syempre naman. Kakayanin, di ba? Pagilan ng lubid. Gokhan, halika, tulungan kita. Sabay tayong hila. Ang mga ito, yung tinatawag nating taga-Galatasaray at taga-Fenerbahce. Sige kuya, tuloy po kayo. Salamat at mabuhay ka. Ang mga anak mo, wala na rin kaming tali. Kung collar ang binili, di ako magiging ganito kasaya, promise. Lagi kasi nasisira ang mga tali. Sabi mo kuya, nagiging ganito to, hindi maganda. Kaya lalo kong pinag-ingatan ng mga to. Sinikap kong kumuha ng dekalidad. Hindi dapat mas manipis pa dito. Alam mo ba, napapatid pa rin nila kahit ito? Kuya, kaya nitong sirain ang mismong bahay. Pinapatid ni Carlos ang kadena. Galon sa Rabaliw. Sumpa man, di ako magiging ganito kasaya kung collar lang to. Pinupunit kasi ng mga aso ang tali. Tamang-tama ito. Ito yung binili ko. Alam mo, panghabang buhay na to. Sabi ko nga, kung kaya niyong hilahin si Gokhan, ayos na yan. Kayang-kaya pa niyang humila ng ilan pa na katulad ni Gokhan. Grabe, pare. Kuya, total nandito ka na. Ikaw na magpakain ng isang kaha sa mga anak ha? Sige, ikaw na bahala sa mga anak na yon, sa pagkain at inumin. Ihanda mo na, magtimpla ka na rin ng tsaa para sa kanila. Hindi natin sila pinag-iiba kung ano ang kinakain at iniinom natin. Isang kahon lang naman, hindi sobra. At hindi natin ibibigay ngayon. Kuya, kinuha ko na. Lagi kayong nanonood habang ako ang nagpapakain, isang araw kayo naman. Hindi pwede, walang mangyayari sa kanila dito. Kuya, hayaan mo na sila, halika na. Lagi akong nagpapakain, ngayon kayo naman sa mga anak na to. Kuya, kunin mo ito. Sandali, hawakan ko muna si Tyson. Halika na. Oh, halika na. Iwan mo na yung basang tissue. Halika, nandito ka na sa probinsya, basang tissue pa. Halika na kuya. Nasa video tayo ngayon, may sasabihin kami. Sige, tingnan mo rin. Siya, pumunta ka sa harap, tapos pakainin mo sa gitna, mga anak ha. Ngayon, ang mga taga-subaybay ang napapakain sa mga anak, ihagis mo lang, mag-aagawan sila. Halika nga kayo mga cutie, halika. Pero ihagis mo na medyo malayo para mag-aagawan sila. Lagi na lang ako ang nag-aawat sa video. Ngayon kayo naman ang maghiwalay sa mga aso.
Tama na. Kuya, dalin mo. Ibigay mo sa kanila, ibigay mo kay Linda. Linda, ibigay mo rin kay Tony, kuya. Naiya sila sa iba, sige. Bigyan mo rin si Tyson, ano ka? Ibigay ko dito. Teka kuya, sandali. Hawakan mo muna yung buto. Ibigay natin kay Linda. Natatakot siya sa iba. Linda, aliga. Kunin mo at kainin, anak. Tingnan mo. Parang naiingit si Tyson. Kita mo? Tony, kunin mo. Tyson. Halika, boy. Dahan-dahan lang. Sige, tama na kuya. Huwag masyadong lumapit kay Tyson. Sa tingin ko, dito na lang kayo pumuesto. Saan nanggagaling ang kumpiyansa mong yan? Dito kayo dumaan, kuya. Masyado kayong lumapit kay Tyson. Bumili ka lang ng isang kahon ng manok, sasabihin ng tao na parang ikaw na ang may-ari ng farm. Bigyan mo rin si Apollo, kuya. Hayaan natin ang mga taga-subaybay natin ang magpakain sa mga anak ngayon. Tama na kuya. Mamaya ng gabi, bibigyan natin sila ng marami. Tara, pakawalan din natin si Nora. Kumusta ang ganitong trabaho sa bukid? Ang ganda talaga. Napag-usapan na natin. Hindi ka tatanda dito. Kaya siguro, puno ka ng enerhiya. Kapag pumupunta ang tao dito, yung mga alaga, Tama ka kuya, magandang sinabi mo. Lahat sila tumitingin talaga sa'yo. lahat sila ibon, kambing, manok, nakatingin sa mata ni Typhoon. Hindi ko lang ito sinasabi dahil nasa video tayo, nasabi ko na ito bago pa mag-video. Ganun sila tumingin, kaya natutunaw ang puso ko. Gets mo? Paano mo sila hindi mahalin? Nora, halika. Kuya, sila nakatingin sa'yo, pero bakit di mo ako tinitingnan? Ano pa bang dapat tong gawin para sa'yo, tol? Ano pa bang dapat tong gawin para sa'yo? Nakikita mo ba? Kuya, unti-unti lang ang lagay dito para kainin ni Nora. Sige, dahan-dahan lang dyan. Sige na kuya, pakainin na lang natin ang mga aso ng almusal. O halika dito, sa uli na lang natin ibigay, ganito na lang tayo ngayon. Ngayon, baka mag-away si Zayna. Zayna, magpakabait ka. Wala pa namang sasakyan, di ba? Wala pa. Wala. Sige kuya, ngayon, ipapakita ko ng kalapati sa inyo. Hindi ko pa rin ito tiningnan. Inintay ko talaga ang video. Sigo ka nung tumingin, pero sabi ko, surprise na lang. Halika kuya, ibigay mo rin kay Carlos. Si kuya, tama na. Kuya, bakit hindi ka tumutulong sa kanya? Siya na ang may hawak, ikaw na magtapon. Tama ba kuya? Di hawaan mo, kuya. Ako na ang magtapon. Magtulungan tayo, kuya. Nag-aaway na agad ang mga taga-subaybay. Kung hindi mo sinabi, parang sumusunod lang sa akin. Ako ang nagsabi. Ayan, dumarating na naman siya. Aliga, tinan mo si Odin, kuya. Paano sila nakapasok doon? Ngayon, sinakop ng mga kambing ang kwarto ni Pistik. Bodjok, anong ginagawa niyo dyan? Tol, inaapol pa nila ang manok? Ano ba ginagawa nila? Dalhin mo dito, Tol. Maghagis ka ng buto. Aliga. Aliga. Ihagis mo dito para kainin nila. Ihagis mo ang buto dito. Aliga, anak. Aliga dito, anak. Ihagis mo dito, Tol. Ihagis mo pa bante. Aliga. Shhh, Gokan, sumipol ka nga dyan. Gawin mo ng paraan. Tawagin mo ang aso. Halika. Kunin mo, anak. Hoy, pasaway ka. Ano ba kinakain mo dyan? Bakit ka ba nandyan? Halika na, kainin na nila tong manok. Tinan mo tong tuta, ang ganda ng kain niya. Ang dami niyang nailagay sa bibig niya. Sige. Yung buto, alam mo ba kung anong gagawin natin na yon? Dalhin mo kuya, dalhin mo. Kailangan din ninyong bigyan dun sa mga banda ron. Papasukin mo kuya, may suot siyang bota, di ba? Kuya, bakit kaya ang bait ng pakikitungo niya? Ha? Hindi ako ganon, pero siya ganon makitungo. Kuna mo ng close-up ang tatak. Lapit mo pa, kapatid. Aba, nilagay pa niyo dun ang tatak, pati ang logo. Namimigay sila ng regalo sa entrada ng Bukidnon. Sandali, ako na ang magtapon, wag mong ilagay dyan sa putik kung ayaw mo kuya. Itapon mo sa malinis na parte. Huwag mong ipasok masyado ang kamay mo. Medyo ilayo mo pa, kuya. Itapon mo rin kina Mia. Magpapahinga muna ako ngayon, ha? Aalis ako men para mamasyal. Shhh! Naku, Nora.
Leo, mapakabait ah. Bigyan mo rin sila distan, kuya. Sige na. Na ako, anak, mahuhulog na ako. Puro putik pa naman ng lupa. Sige, kuya. Huwag mo na ibigay sa kanila. Diyos ko, nabaon tayo dito. Gokan, dumaan na sa doon. Nakikita ng Diyos, kuya. Uy, anong ginagawa ng tuta doon? Pinag-aalala niya ako, tinan mo. Nanggugulo ba siya? May kinakain ba siya? Dinadala ba niya ang manok doon? Uy, tingnan mo. Dinadala at kinuha ng lalaki ang itlog. Kuya, kinakain pala nila ang mga itlog, Gohan. Akala mo wala silang kinakain. Halika, bilisan mo. Sila... Kuya, gamit mo yung karton. Unti-unti mong ibigay yung mga nandito rin. Dahan-dahan mong ibigay. Siguraduhin mong makarating sa kanila. Bilisan natin para mailigtas natin ang mga itlog natin. Dali. Anak, huwag mong paglaruan ng itlog. Anak, oy! Diyos ko, tingnan mo. Hindi yan laruan. Itlog pa ng bibyan. Anak, nabasag mo na to. Sana kainin nyo na lang ng maayos. Saliga. Huwag yung sayangin. Hoy, Gokan, wala na siyang iniwang itlog sa loob, pare. Shhh. Labas. Bilisan, tumakbo ka na. Aba, nilalaro ang mga itlog, parang bola. Tumakbo ka nga, basagin natin yun doon, saan niya dinala ang itlog. Narigita mo ba ang itlog ng pato? O kainin nyo. O tingnan mo kung paano niya kainin, kung paano niya dilaan ang itlog. Kainin mo ng mabuti, mahal kong bata. Ha? Bonchok. Anong ginagawa niyo sa pugad nila? Naibigay mo na ba, kuya? Naibigay na ba? Sige, o kaya dalhin mo na lang dito. Susunugin natin. Susunugin ba ba? Anong nangyayari dyan, kuya? Esko! Bilisan mo, may nag-aaway, pare. Hindi. Relax lang, anak. Anong nangyari? Umatake ba si Kay Escobar? Si Escobar bang umatake kay Asya? Mukhang siya pang nabugbog. Oo, tama. Tinulak niya ito. Paalis sa kanya. Magkatabi mo bang hinagis ang pagkain nila? Hindi, medyo doon. Naglaro siya, tinapos sa harap, tapos lumipat sa kabila. Ah, Sa simula, si Escobar ang matake. Tapos, wala namang nangyaring masama, di ba? Hindi naman malala. hindi. Wala namang nangyari. Naging matakaw lang si Escobar. Halika na, kuya, o kaya hayaan mo silang pumunta rito, ha? Naging matakaw si Escobar. Pumasok ka na, Gokan. Ngayon, oras na para makita natin ang mga kalapate. Sige, kuya, ihanda mo na yon. Halika na, kuya, dumaan ka ng mabilis. Huwag papasukin si Dede sa loob. Fistik, halika, mga kalapate. Ano ba yan, Dede? Malikot talaga si Dede, man. Kuya, ipakita natin yan ng maingat. Gagawin ba natin sa loob at ilalagay sa mesa? Ilabas natin isa-isa. Papakita na ba? Huwag mo muna sabihin, Nora, lumabas ka muna. Hayaan mo sila, makakapasok din sila sa ibaba. Kuya, ipakilala mo sa amin ng mga ibon, di ako marunong sa kanila. Isa nating ipakita. May puti tayong galing sa sarili nating inakay. Shivas! Sige, kuya. Nagbigay siya ng dalawang magkapatid gamit ang puting yon, sabuni. O sige, panurin natin. Ito ang sinasabi natin, ang lalaki galing sa puting yon. Ha? Mag-asawa ba silang lahat? Ito at ito, may itlog pa nga siya sa ilalim. Sila ba ay homing o tumbler? Mga tumbler ang mga ito, Typhoon. Sila, Sige, lahat ba ng mga ito ay tumatumbling, ibig sabihin? mga tumbler ang mga ito. Maganda, ibig sabihin. Mahilig talaga ako sa mga tumbler, mga kaibigan. Babalik siya sa lugar niya, upo, maganda ang dating at lipad niya. Sa tulong ng Diyos, gaganda rin ang lugar mo. Asawa niya ito at may itlog ngayon. Kapag inayos ni Gohan, maglagay agad ng follow pagkatapos ng video. Mag-asawa na talaga sila. Ayusin din natin ang pakpak nila. Kung gusto mo, lagyan natin ng tape ng 1 o 2 araw, kuya. Pero iba kasi dito sa'yo eh. Dito kasi, walang ibang nagpapakain ng kalapati sa paligid. Tingnan mo ang ganda nila. Grabe. Typhoon, may isang kuya na nakaalam na pumunta kami rito at binigyan ka ng regalo. Salamat. Mabait siya. Ito na siguro ang pinakamaganda rito.
Umabot daw ng 45 metros, sabi niya. Ito rin ba ay marunong magtumbling? Marunong din itong magtumbling at magaling na ibon dahil maganda ang mga magulang kaya hinahangaan ng tao. Isa itong ibon na may magandang lahi, hindi ba? Ibon, itong may magandang lahi, kabilang sa sinaunang Karatsak Makli. Salamat, mabuti siya. Isa itong ay na kuyluk. Alam na ng mga nakakalam, isusulat din nila. Kaya dapat natin bigyang pansin ito. Lalo na itong ibinigay ng kuya, sabi niya, bantayan ninyo kung lilipad na ito. Ibig sabihin, kapag lumipad na ang ibon na ito, maglilibot na siya, kuya. Ha? Alis siya, kaya baka 3 araw siyang wala. Pero maganda naman dito sa'yo, sa awa ng Diyos. Bukas naman talaga sa akin, kahit kailan niya gusto. Sa amin, alam mo naman, dahil may mga bahay sa Istanbul, sa mga bubong nila pinapalipad. Yung lawin, ibig ko sabihin, agawin ba niya? Sana hindi niya agawin, ito naman ang kapatid niya. Ibig sabihin, hindi sila galing sa isang itlog, magkaibang itlog sila. Pero dito makikita mo, maganda rin siya. Handa na rin itong lumipad, natutunan na niyang tumambling, handa na siya sa lahat. Malalaki na ba silang lahat na yun? Ibig sabihin, 1 taon na ang mga yan. Bago pa lang ang iba, yung nasa ilalim ay 1 taon na rin. At yung isa ay kakasimula pa lang tumambling. Dalhin na natin agad, kuya. Dalhin na natin sila sa mga pwesto nila agad. Ikaw na rin ang kumuha niyan. Sana hindi natin sila maiwala dito. Sana hindi rin sila takihin ng lawin. Sobrang interesado talaga ako sa ibong yan, pero hindi ko pa talaga natutunan ng maayos ang pag-aalaga. Pero ang pinaka-paborito kong ibon ay yung tumatumbling. Kuya, dapat marunong siyang lumiko. Gets mo? Abang pinapanood nyo sila, natutuwa talaga ako. Ganyan din lahat ng ibon ko. Di pa namin na ililipat ang mga ibon sa bagong kulungan, pero tingnan mo, pumapasok na sila ron. Yung iba pumapasok na sa loob, yung iba sa dating kulungan. Bubulutan na ba natin ang pakpak nito? Sa tingin ko, hindi mo na kailangang hilahin. Lagyan mo na lang ng tape at hayaang manatili ng 3 o 4 na araw. Tingnan mo kunan mo ang loob yung natutulog sa kulungan, Gokan. May pumapasok na grupo. Nora, lumabas ka, baka madisgrasya ka. Nandun ang gansa, nangingitlog. Tingnan mo, may mga ibon sa loob at yung iba mula sa labas pumapasok. Pero gusto mo ba silang palayain agad? Sa tingin ko, palayain mo na lang sila diretso sa tabi nila. Kuya, sigurado ka ba dyan? Ngayon, ipasok mo na, ikaw. Itong mga dinala ko, Sige pare, pero hindi ba lalabas yung ibang ibon? Ibigay mo sa akin. wala magiging problema ngayon. Ilagay natin sa loob. Masasanay din sila sa kanila. Kuya, wag mo isama yon. Baka makatakas ang ibon. Huwag pakawalan, siguraduhin mo ang trabaho natin. Tama, ganun nga. Isa sa pinakamagagandang ibon pa, ang pinakakawalan niya sa labas. Tingnan mo nga sa bintana, alika dito, Gokan. Kunan mo dito. Pati yung manok, nangingitlog pa doon. Grabe, manok, gansa. Lahat nandito pare. Tingnan mo nga dito. Kunan mo rin yung mga kalapati sa taas. Grabe, lahat ng klase ng hayop nandito ngayon. Lumabas muna kayo at isara natin ang pinto. Gusto niyo bang bukas o sarado ang pinto pare? Sigurado ka? Hayaan mong bukas lang. Sa totoo lang, pag pinalipad mo ang isa, sasama yun sa kanila, sigurado ako dyan. Hayaan mo lang sila sa gusto nila. Ibig ko sabihin, ikaw na magsara para sigurado tayo sa ginagawa natin. Oo, sa tingin ko dapat isara na rin yun. Tama ka sa sinabi mo tungkol sa Istanbul. Maraming nag-aalaga ng kalapate, kaya kahit saan, pwedeng pumunta ang ibon. Wala namang ganyan dito. Dito, pag lumipad ang ibon, pupunta lang siya sa may ibang ibon. Oo, dito rin. Minsan nagkakamali at bumababa kahit saan. Sabi ko, iwanan mo na lang bukas ang pinto para sila mismo ang lumabas at makilala ang lugar. Makilala muna nila ang lugar. Ikaw magbukas. Binuksan ko na kuya. Hahabulin ng aso diba? Hahabulin ng aso. Kuya, hindi naman siya bababa sa harap ng mga aso, di ba? Hindi, baka hindi na sila lalabas, Typhoon. Buksan na lang natin ang mga pinto at iwanan, tapos sundan natin sila kuya. Isara natin yan, hawakan nyo silang lahat, tingnan nyo pa kung may nasa loob pa. Para na silang oso, ang lalaki ng tiyan nila. Halika. Baby, halika, halika, halika. Yung kulay dilaw. Dati siyang mabait, pero ngayon, sobrang pilyo na ang dilaw na yon. Grabe ang lalaki na nila. Tingnan mo naman sila, oh. Tsaka mabibigat pa silang dalawa. Bigay mo yan, kuya. Tingnan natin. Nasaan na ang baby ko? Napakain na ba siya? Sige, pasok ka na. Bigay mo rin yan, kuya. Tingnan mo tong leon. Lalaki siyang parang malalaking aso, maikli ang mga paa. Oo nga, titingnan pa rin sila ng nanay niya mula doon. Oo, inaalagaan pa rin niya. Tingnan mo. Nanay niya. Ang nanay niya ay napakamatapat na ina. Wala si Dilaw. Pumasok sa loob ng kulungan kanina. Wala, huli siyang pumasok dyan sa loob. Hayaan mo na, kuya. Wala namang mangyayari. Anong nakalimutan natin? Ihanda pa natin pagkain ng mga tuta, di ba? Oo, tama. Pagkain ng mga tuta. Kailangan natin gumawa ng magandang collagen para sa kanila. Pakuluan natin ng 3 o 4 na oras. Kuya, hindi ko na lang gagalawin ng mga kalapate. Malayang mga kalapate natin.
Pero minsan, nawawala rin. Yung binala natin makakaangkop dito. Sigurado ako masasanay sila agad kaya walang problema. Sana masanay sila at di tumakas. Medyo natatakot ako baka tumakas sila. Homing o kung ano pa man. Iginuwento ko na, nangyari na sa amin dati. Naintindihan mo, yung Donek kasi tumakas siya agad. Dönek, homing, sila agad. Hoy, dumating na si Marla. Halika, ipakikilala ko si Marla sa inyo, kuya. Halika. Sige na, Nora, sandali. Dede, halika, kuya. Haplusin mo muna si Marla. Sige, sabihin mo muna Marla ko. Ipaamoy mong kamay mo sa ilalim. Huwag mong agad haplusin ang ulo niya. Hayaan mong siya ang lumapit sa'yo. Haplusin mo na lang sa ilalim ng baba niya para hindi siya mailang. Gets mo? Halika, kuya. Haplusin mo siya para masanay siya sa'yo. Parang nasanay na rin si Dede, kanina tumatakbo siya palayo. Pero ngayon, o lolo, O Dede, nasanay na ba siya ngayon? Patagal na dito si Marla, tol. Si Marla, o Reyna Marla, ang pinakamatagal dito, 8 o 9 na taon na siyang kasama ko. Marla! Gusto mo ba bigyan ko siya ng utos? Ha? Marla, tumigil ka Marla, ang tapang ng baby girl ko. Tumigil ka, grabe ka. Halimbawa, dati, hindi mo siya kayang haplusin ng ganito. Ngayon, napakalma ko na siya. tapos na yun, sabi niya akin to, alam mo na, kahit may mangyari, Hindi, tingnan mo. Ngayon ginagawa mo pa ako ng hand gesture. hindi, ikaw ang gumawa. Hindi, ayoko nga gawin. Bakit kuya, gawin mo naman, no? Gökhan, ihahatid na kita. Kaya 뭔가 J 타입 분들이지만. Wala, minsan lumilipad pa sa braso ni Gokhan. Hindi siya madaling masanay sa iba. Kaya palagahan mo, kuya. Dahil pinakain mo siya kanina, nakuha mo ang tiwala ng mga hayop. Ganon ka ba dati, Maganda akong ha? Alam mo ba kung bakit pinatanggal ko sa iyo ang bonnet? Ganyan ba ginagawa ng aso? Kapag may suot kang bonnet, akala niya magnanakaw ka. Kuya, tanggalin muna natin ang mga bonnet. Bakit mo tinanggal, kuya? Hinihimas ko si Marla. Baka mapunta rin sa akin mula sa'yo. Kung lumapit siya, aawatin naman namin kayo gamit ito. Buti na lang, tinanggal natin ang mga bonnet para hindi mahalata ni Marla ang banta, kuya. Nakita ni Marla ang banta. Tahimik nating inalis ang mga bonnet. Ayos na tayo. Walang problema na yan. Maswerte tayo at maganda ang panahon, hindi malamig. Kuya, may gagawin tayo ngayon. Magwe-welding tayo. Ayos ba? Sabay tayong pumasok sa mga kulungan. Naintindihan? Kung gusto nyo ng repair video, mag-comment lang. Ngayon, sisimulan na nating ayusin ang mga kulungan ng mga anak natin. Nakikita ninyo, sira-sira na ang lahat. Unti-unti natin itong aayusin. May mga bisita rin tayo mula Istanbul. Sina Typhoon at Kuya Yasin. Kuya, lagi kang welcome dito. Palagi. Talaga namang Sana sa susunod ako naman napupunta sa'yo. hinihintay kita. Sabay nating ayusin ang kotse. Maraming magagaling na mekaniko doon. Tama, ganun nga. Sana nga. Inimbitahan niya ako sa Istanbul, Imranye. Sana makapunta tayo sa Imranye sa lalong madaling panahon. Doon, baka mabuo natin ng dahan-dahan ang makinang ito. Kuya, ano? Grabe, kuya, sana ilay sa disgrasya. Ang ganda ng kotse. Salamat sa Diyos. May mga konting kailangang ayusin. Meron sa may pintuan. Ayusin natin ang kaha. Ayusin natin. Wala naman tabingi dito. Baka buntot mo ang tabingi. Huwag mo siraan ang sasakyan. Grabe ka. Dati, walang mugs pero magandang pintura. Itim ang kotse pero walang itim na mags. Dapat ba kulay, abo? Hindi niya maintindihan. Nakakainis sa kuya. Kahit isuot mo yung bota, may makikita pa rin siyang mali. Ikaw na lang ang bahala sa mga kalapat eh. Kahit saan, nakakakita pa rin siya ng mali. Ganyan talaga siya. May mali ba dito? Tingnan mo, lahat yung pupunahin ko. Nakikita mo ba? Sa totoo lang, habang nandito na rin kayo, i-prank natin ito ng malupit. Gawin na natin? Ha? Ito, ahitin natin ang ulo niya ng number 3, tol. Fightin na natin, tol. Sa atin na rin yun, 2 kalbo. Gawin nating 3. 3. Sige mga tol, mahal ko kayo tol. Maraming salamat ulit. Salamat sa biyaya. Salamat kapatid, sana magustuhan nila. Salamat, mabuhay ka. Welcome ka lagi. Kamakailan lang ang farm natin. Dahil sa sakit, pansamantalang isinara ko ito sa bisita, kuya. Alam ko, nabanggit mo na, pero ibang dahilan ko. May bakasyonan na rin ako dito. Gusto lang kitang makilala. Nang pumunta ako, para sa mga anak ang dala ko. Kaya masaya. Salamat sa Diyos.
Oo, lagi kang welcome dito kuya. Gusto ko lang sabihin na dahil sa sakit minsan sumusulat kayo, hindi ako makatanggap ng bisita ngayon mga kaibigan. Kapag natapos na ang sakit, mga 2 buwan pa, pag uminit na ang panahon, sana ituluyan ko ng mabuksan para sa bisita. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at mag-ingat. Paalam at maging ligtas mga kaibigan.